Hello, my dear! Collective reading tayo ngayon, mga my dear, kasi meron akong nabasa sa ating comment section na nagre-request ng collective reading. Love collective reading, my dear. So, eto na, mga my dear, yung request na collective reading. So, reminder, mga my dear, na this is a general reading. So, please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, my dear? Tingnan natin kung ano ang mako-collect natin for today. Tingnan natin, my dear. Umpisahan ko kaya muna dito sa regular tarot. Okay. Kukuha ako dito ng tatlo-tatlo, bali 6 cards. Okay, hatiin ko yung 6 cards. Tatlo dito and then tatlo dito. Okay, ganun ang gagawin ko. I will be separating the 6 cards. Ganon. Okay. Collective reading tayo, mga my dear. Okay, tingnan natin. Outside and inside energy. Energy mo at saka energy sa labas. Okay? So, my dear, tingnan natin. First card is the Four of Pentacles. Outside na energy, stuck. Okay? Stuck na energy yan. Okay? Posibleng problema sa usapin ng pinansyal. Buti na lang nasa labas. Judgment energy. Okay? Parang meron ditong kinakailangan mo daw, my dear, gumawa ng desisyon or napapanahon na, my dear. Okay? Tingnan natin. Balik tayo dito sa kabila. Okay, sabi dito, the lovers. Okay, it's more on cooperation. Yun na nakukuha ko dito. Parang problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ang nakukuha ko dito, my dear, sa labas na energy, parang kung partner mo to, kasi nga love reading, diba? Parang may problema siya sa usapin ng pinansyal. Yun na nakukuha ko dito. And parang kinakailangan niyang makipag-usap sa'yo. Yun na nakukuha ko na energy so far, ha? Pero titingnan natin. Pupunta na tayo sa'yo. Okay, hatiin natin. Hatiin natin yung ating reading. Okay? We have here the Four of Wands. Ayan, ang ganda ng energy mo, my dear. Energy of success, energy of pagiging stable. May problema tong nasa labas. Ang problema niya is pera. For some of you, you will be receiving, mga my dear, ng awakening na maayos yung iyong buhay. Okay? This is more on buhay. Okay? Actually, pwede mo naman siyang tulungan. Kung meron siyang problema, kayang-kaya mo siyang tulungan. Titingnan natin, my dear. Okay, tingnan natin. My dear, we have here the energy of Knight of Sword. Okay? So, pagiging aggressive, my dear. Agresibo daw to, related sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Okay? Kasi Four of Pentacles, the Lovers, and the Knight of Sword. Knight of Sword is very aggressive. Ito energy to ng Gemini. Ito energy din to ng, ito energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? Gemini, Libra, and Aquarius dito sa baba. Aries, Leo, and Sagittarius naman yun nandito. Okay? Tingnan natin, my dear. Kumbaga, titingnan natin yung matching-matching ninyong dalawa, my dear. Tingnan natin yung matching-matching energy nyo. Ayan, may bonus card ka, my dear. Okay, may bonus card ka. Tingnan natin. We have here, ayun lang, the Ten of Wands. Ayan, the Full card. Ayan, my dear. Sinasabi talaga sa iyo, my dear, na parang kinakailangan mo mag-focus na sa sarili mo, self-improvement, mag-new beginning, bonus card. Parang sinasabi, my dear, na kung hindi itong magpapakatino sa ano niya, parang madadamay kayo na nakukuha ko dito, my dear. Kasi parang pakiramdam ko may problema talaga tong energy na to, okay? Itong partner mo ay meron talagang problema dito, my dear. Pero sa'yo, ang ganda ng energy mo kasi energy of new beginnings. Yun nga lang, ayan struggle ka talaga, my dear, related sa mga manifestation mo, sa mga gusto mong mangyari. Ayan, talagang mag-isa ka, all by myself yung team song mo. Or baka ikaw yung nagto-troubleshoot ng energy. Ayan, kitang-kita naman, my dear, yung energy, di ba? Ito, my dear, may problema siya sa usapin ng financial. Medyo stuck, my dear, yung energy ng kanyang pera. Yung sa'yo, as long as mag-new beginnings ka lang, my dear, ayan ang ganda ng energy mo. Okay? So, bonus card to, my dear, lalagay ko dito sa taas.
confirmation na yan na meron kang new beginnings. As long as pipiliin mo lang naman mag-new beginnings at wag ma-stuck dito sa energy nitong person na ito. Okay. Mas malakas yung energy dito ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, pero hindi ko naman kino-close yung ibang zodiac sign. You are also welcome dito sa ating reading. Okay? So, papatungan na natin siya, my dear. Okay, tingnan natin. Sa outside energy tayo ulit, my dear. Tingnan natin. Okay? Ayan, dalawang card na kaagad ang binigay. I think we should see other people. Diba? Parang nanghihingi siya sa'yo, my dear, ng space. Okay? Ang nakukuha ko dito, my dear, is parang hindi, itong energy na to, parang hindi siya satisfied sa kahit ano man yung gawin mo. Parang walang kakontentuhan tong energy na to. Yun ang nakukuha ko. Wala din siya pakialam kung nag-i-struggle ka. Yun ang nakukuha ko. Parang nanghihingi din siya sa'yo ng space or posibleng may issue din to ng third party kasi nag-i-initiate siya, my dear. Oh, I think we should see other people, okay? Yun ang nakukuha ko sa kanya. Parang nag-i-initiate din siya, my dear, ng parang energy ng ibang tao, parang ganun sa personal na issue nyo. Posible din, my dear, na baka meron kayong mga issue na parang sinishare din niya sa ibang tao na dapat hindi naman. Okay, tingnan natin yung kasama niya na card. I have lost everything. Diba? You have lost everything talaga kasi bakit? Wala kang control. Itong energy na to, wala siyang control, my dear. O lalagay ko yan sa kanya, my dear, kasi magkasama. Pupunta tayo sa'yo, my dear. Pupunta tayo sa'yo. Tingnan natin kung anong meron sa'yo, my dear. Okay, ayun. We have here, they are waiting for you. Okay, related sa yung mga opportunities, my dear. They are waiting for you. Ibig sabihin, my dear, yung magandang buhay, yung magandang hinaharap, yung blessing. Nai-stuck ka dito sa tao na to, my dear. Huwag kang magpa-apekto sa energy nitong person na ito. Okay. Kasi this is a love reading. There's a tendency na partner mo to, my dear. Ano ba yan? Okay, babalik tayo sa kanya, my dear. Babalik tayo sa kanya. Tingnan natin yung kanyang last card. Last card niya is, meron din siyang bonus card. Okay. Sabi niya dito, I never imagined so much perfection. Masyado ka daw perfectionist, my dear. In short, parang nasasakal siya sa'yo. No? Ang pakiramdam niya, my dear, is ayaw mo na makipagkita siya sa ibang tao. Kasi sabi nga dito, I think we should see other people. Parang pakiramdam niya, my dear, parang kinukulong mo siya. Yun ang nakukuha ko dito. Parang nililimitahan mo siya sa mga potential niya or something. Pero meron siyang problema, spending habit. Meron siyang problema. Hindi ko alam kung yun ang reason kung bakit may issue sa inyong dalawa, my dear. Yun ang nakukuha ko. Meron siyang bonus card over here. Tingnan natin. Reach out. Ma-pride tong tao na to. Okay? Ma-pride siya, ayaw niya mag-reach out, ayaw niyang umamin ng kanyang pagkakamali. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay? Yun na nakukuha ko dito. Isang message pa na nakukuha ko dito is kinakailangan niya talagang solusyonan, my dear, yung usapin ng financial niya. Okay? Parang little bit out of control yung kanyang usapin ng financial. Ibig sabihin parang kinakailangan niya magpakumbaba, yung mga ganun na eksena, my dear. No? Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Kailangan niya rin aminin sa sarili niya na kailangan niya na talaga ng tulong, kailangan na talaga niya ng help, ganun. Kailangan na rin talaga niya ng pagbabago sa sarili niya. Yun ang nakukuha ko. Balik tayo, my dear, sa'yo. Okay, tingnan natin kung ano nangyayari sa'yo. Okay, we have here, I am terrified. Natatakot ka, my dear. Natatakot ka sa kanya? Natatakot ka sa kanya? Natatakot ka mawala siya? My dear, hindi siya kawalan. Yun ang sasabihin ko sa iyo, hindi siya kawalan. Sa ganitong ugali ng tao, hindi to kawalan. Remember, meron kang full card over here, so there's a tendency that you will be receiving message ng new beginnings. Kung lagi kayong nag-aaway, lagi kayong hindi nagkakasundo, my dear, there is a good explanation doon. Kasi parang tinutulak ng universe na mawala sa iyo tong tao na to. Kasi blockage mo siya. Okay? Ang daming opportunities na naghihintay sa iyo. Maraming mga bagay na naghihintay sa iyo. Kasi hindi mo siya nakukuha ng dahil dito sa energy ng tao na to. Medyo aggressive kasi siya, my dear, sa mga bagay na gusto niya mangyari sa buhay niya. Okay? Let's go tayo. I just want space. Okay? Kailangan mo ng lugar, my dear, para makahinga.
para, alam mo yon, masyado ka nasasakal sa kanya, my dear. Okay? Sa eksena niya, parang ikaw yung may attitude problem. Parang ikaw yung may problema. Kaso nakukuha ko dito na parang ang pinaka-goal mo lang talaga is maging successful, alam mo yon, maging maayos ang buhay, magkaroon ng masayang pamilya. You have here the Four of Wands, magandang pamilya, magandang relasyon, magandang buhay. I think kaya ka rin minsan siguro nagiging nagger or parang, alam mo yun, may mga mood swing or something because dala-dala mo yung energy ng Ten of Wands over here which is related sa mga manifestation. Ibig sabihin parang, minsan siguro nararamdaman mo na parang mag-isa ka lang, walang tumutulong sa'yo. Yun ang nakukuha ko. Okay, let's go tayo sa last set ng cards natin. Ganun ulit, tatlo-tatlong cards. Okay, tingnan natin. Punta tayo sa kanya. Tingnan natin kung ano meron sa kanya, my dear. Okay. Collective reading. Okay, tingnan natin. Tingnan natin kung anong kanyang last 3 cards. Ito daw, ayaw na pumasok. We have here the energy of the strength card. Okay? So, kailangan niya kasing this is more on inner strength. Honestly, parang mahina ang loob ng taong to. Okay? This is more on advice na yung baba, ha? Ang kukunin ko, this is more on advice. Parang mahina, my dear, yung loob nitong tao na to. Parang kinakailangan niya, my dear, ng tibay ng loob sa buhay, 'di ba, sa mga pagsubok. And I think, wag niya masyadong madaliin yung mga bagay na gusto niya mangyari. Kasi alam naman natin, my dear, there is a perfect timing para sa mga bagay-bagay. Sa mga tao din, masyadong labas-pasok ang energy ng tao sa buhay niya, my dear. May mga tao akong naririnig na parang nag-uusap, hindi ko alam kung binubulungan siya, sinusulusulan siya, or something. Pero, dahil nagpapa-apekto siya, my dear, sa mga distractions sa paligid niya. Kasi nag-aano siya eh. Posibleng mahilig sa maraming tao ito, mahilig siya sa tao, mahilig siya sa gathering, mahilig siya sa party or something. Kasi, gusto niya maraming tao, yun ang nakukuha ko sa kanya. So, mahirap kasi, my dear, kung hindi mo makokontrol yung mga tao sa paligid mo, 'di ba? So, sinasabi dito sa kanya, kailangan niya ng matinding tibay ng loob. More in strength card. Tibay sa loob, my dear. Okay? Punta tayo sa'yo. Tingnan natin kung anong advice sa'yo, my dear. Advice sa'yo, meron ng dalawa. Okay? We have here the Ace of Wands. Energy of new beginnings ulit, my dear. Okay? Sinasabi dito, my dear, na bumangon ka. Nakikita mo may phoenix dyan. Okay? Ano bang kwento ng phoenix? Yung ibon na nasunog, naging abo, and then naging abo, then naging ibon ulit. 'Di ba? So, rise from the ashes. 'Di ba? Yun ang energy ng phoenix. Ace of Wands. Ayan, my dear, sinasabi sa'yo, my dear, na bumangon ka, mag-start all over ka ulit. Huwag mong gamitin na, wag ka magpadala, my dear, dito sa mga traumatic experience mo dito sa tao na to. Kasi, itong tao na to, marami pa talaga tong kakainin, marami pa tong kakainin na bigas, kumbaga sabi pa nga ng mga matatanda. We have here the Queen of Wands. Focus, my dear, sa goal mo. Ayan, nakikita mo si Queen of Wands, nagme-meditate siya, my dear. Ayan. Okay? Nagpo-focus sa goal, 'di ba? You can start all over again. Ganon, wag ka magpa-apekto ka sa kung ano man yung pinagdaanan mo galing dito sa traumatic na relationship mo na to. Posible naman, my dear, nakasama mo pa rin tong tao na to, okay? Pero dahil meron siyang energy ng reach out, posible din na hindi mo na rin kasama tong tao na to. Posible yung energy ng reach out is seek for professional help, maghanap ng professional help tungkol sa kanya. Baka may problema na talaga tong tao na to sa pag-iisip or something, kailangan niya ng professional help, or parang kinakailangan niya mag-reach out sa'yo, kinakailangan niyang makipag-agreement or makipag-usap, kasi meron siya ditong energy ng lovers eh. Ang lovers card kasi, my dear, hindi naman talaga yan yung typical na sweet, loving na energy. No, hindi yan siya ganon. Ang lovers card kasi, my dear, is more on parang pagkakasundo ng dalawang energy. So, I think parang kinakailangan niya siguro magpakumbaba, kinakailangan niyang baguhin yung sarili niya, so on and so forth. So, sige, dagdagan na natin yung kanyang energy, my dear. Yung kanyang card. Okay? Tingnan natin, my dear. Ano to? We have here the Two of Swords. Huwag siyang denial. Okay? Tanggapin niya kung ano yung mga bagay na nangyayari. Okay? Tanggapin niya, huwag siyang denial. Okay?
Kasi talaga meron siya mga problema na kinakailangan na talaga niyang harapin. Kasi not all the time, meron tao na susolusyon sa mga problema niya, my dear. No? So, yun. Hinati ko lang yung reading, my dear, para mas maliwanag. Alam natin kung ano yung mga nangyayari. Okay, tingnan natin next na energy. Balik tayo sa'yo. Last card na to, my dear. Tag-isang card na lang kayo. Of course, kung meron masosobra na card, consider as bonus. We have here the Four of Pentacles. Ayan. Siya yun, Four of Pentacles. Nai-stuck ka ng dahil sa kanya. Kino-confirm yan, my dear. First card doon, last card mo. Nai-stuck ka ng dahil sa kanya. Kung hindi niya babaguhin ang sarili niya, kung hindi niya ayusin ang sarili niya, madadamay ka, my dear. Kahit anong pagpupursigi mo, kahit anong gawin mo, walang mangyayari, my dear. Okay, sinasabi ng universe over here para sa bonus card mo, it's time for you to start all over again. Okay, it really doesn't matter kung gusto niya bang sumama or ayaw niya sumama. Go ka dapat, go for your goal, focus on your goal, on your manifestation, di ba? Huwag ka magpa-distract sa kung ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo sa past or yung mga bagay na ginagawa niya kasi buhay niya yan eh. Di ba? Naghahanap lang siya, my dear, ng maidadamay niya sa kung ano yung nangyayari sa buhay niya. Okay, tingnan natin, my dear, kung ano yung last card niya. Last card ng ating outside energy is the Star. Okay? Balansehin niya yung kanyang emotion and at the same time, mag-focus din siya dapat sa kanyang mga pangarap. Okay? So, my dear, we have here the Ace of Cups, energy of freedom para sa'yo and energy ng success. Ayan, my dear, may success para sa'yo. Okay? Blockage mo is yung partner mo. Okay? Para sa kanya, kailangan sa kanya, my dear, focus din. Magkaiba kasi kayo ng energy. Ikaw more on success, more on, alam mo yon, maging maayos ang lahat, maayos. Siya kasi parang, meron siyang, sabihin natin, mga 15% na success, tapos 15% na happiness. Hati-hati yung energy, my dear. No, gusto niya ng happiness, gusto niya ng party, gusto niya ng alam mo yon, gusto niya makuha lahat ang gusto niya, agad-agad, hindi niya iniisip yung mga consequence, wala siyang masyadong care kung ano yung pinagdadaanan mo as of this moment, kung pasan-pasan mo ba ang lahat dahil sa energy ng Ten of Wands doon. Yun ang nakukuha ko dito, pero parang kailangan nito ng help. Kailangan niya ng help, pero I think yung kailangan tumulong sa kanya is yung mga professional na talaga. Yun ang nakukuha ko. Kasi ikaw, you are good naman, you are okay. Okay? So, my dear, yan ang ating collective reading. Sana, my dear, ay nakatulong sa itong ginawa natin. And somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!